bata pa, nasa elementary, dinadala ako ng aking lola doon sa lungsod ng Cebu. Pagdating doon, dinadalaw namin yung minor basilica ng Santo Niño. Para sa anong dahilan? Upang mahipo, madalaw, yung imahen ng banal na sanggol o banal na bata. At pagdating doon, ang haba-haba ng pila na umaabot minsan sa pasukan ng simbahan. Sabi ng lola ko, dalaw tayo sa kanya upang magpatirapa, hingi ng biyaya, magpasalamat sa mga natanggap na biyaya. Sabi niya, kung nandito tayo sa harap ng ninyo at mahipod natin kahit yung kasuotan niya, nandito tayo sa kanyang presensya, sa kanyang pagkanaroon. Kaya yun ang ginagawa namin. Mahipo mo kahit yung tupi ng kanyang kasuotan, okay na yun. Mararamdaman mo na nandoon ka sa harapan ng pagkanaroon ng Panginoon. Yung tanong ko noon, ano yung nararamdaman ng mga tao na pumupunta, pumipila, kahit gaano kahaba, kahit gaano katagal, upang mahipo lang, kahit man lang yung tupi ng kasuotan ng Santo Niño? Tatlo. First, confidence. Ikalawa, tranquility, peace. Ikatlo, matatag na pananampalataya. Yun yung mga nararamdaman ng mga tao. Kaya sabihin natin na para bang nandun tayo sa harapan ng Diyos o tayo ay nagkakaroon ng pagdamdam na nandyan ang Panginoon. Some years ago, when I was still in another parish, before the 9th January, yung kapistahan ng Poong Nazareno, bago ako nagsimula ng misa, merong lumapit sa akin at nagtanong siya, Father, saan ko po ba matatagpuan ang presensya o pagkanaroon ng Diyos? Dito ba sa misa? Doon po ba sa Quiapo? O kung sasama ako sa traslasyon? At sabi ko sa kanya, baguhin po ninyo yung inyong katanungan, hindi saan ko matatagpuan, kundi kailan ko matatagpuan ang pagkanaroon ng Diyos. It is not a question of where, but when do I get to experience the presence of God. You see, changing where to when will help us realize that God is not confined to a particular place where we must go. Pagkatapos ng traslasyon, noong 9th of January, pinuntahan ko yung Quirino Grandstand. At kahit nakaalista yung Poong Nazareno, mahaba pa rin yung pila ng humahalik sa isa pang replika ng Poong doon mismo sa Quirino Grandstand. Ano ang matutunan natin mula sa Ebanghelyo? God is everywhere. God is everywhere. Nasa simbahan, sasama ka sa traslasyon, hipuin mo yung Santo Niño, halikan mo yung larawan ng ina ng laging saklolo sa Baklaran, nasa ating mga silid, nasa LRT, nasa MRT, nasa ating mga paaralan at pamantasan,
Nasa ating mga tanggapan, sa ating mga pagamutan, sa ating mga tahanan, nasa lahat ng mga sakramentong ating matanggap, nasa mga blessings, nandoon sa mga corporal and spiritual works of mercy. So whenever we can experience deeply God's presence, nandoon po siya. Ngunit ito po yung problema, suliranin. When we are in a place but not in a moment, we miss out that presence. God is everywhere. Pero hindi po ibig sabihin naninirahan siya sa mga punong kahoy. Hindi po ibig sabihin naninirahan siya sa lupa. Hindi po yun ang ibig sabihin. And that is why in today's gospel, Jesus is recorded to land in Gennesaret. He is there. Nandun siya. But the moment of God, the God moment, is when people recognized Him and brought their sick to Him, those who touched Him and were touched by Him, those who were healed. So it is not the place, because God is everywhere, but the time, the when, the appointed time of encounter, in the moment, in the God moment, in the kairos, not in the chronos. Kairos would be the moment of grace. So we need to seize the moment, dakpin, angkinin, yung pagkakataon. We seize that moment when we become profoundly conscious that God is not a deity up there, looking at us from a distance. Hindi ho siya isang bagay na kung saan nasa harapan tayo, nagpatira pa. Not just an object of pious prayers or devotions. Hindi po. But someone who touched our lives deeply, transforming it in such a way that we feel we are never the same again. So such a God moment happens regardless of where we are. Kailan ba natin mararanasan itong saglit ng Diyos? When are our God moments? When? Halimbawa, kung tayo ay namimigay ng pagkain man sa mga gutom, sa mga taong naninirahan sa lansangan, sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng skyway, o hindi man, yung mga tao na nagbebenta ng sampagita, nagpupunas ng ating windshield, magbigay tayo ng konti. Siguro nandoon din yung God moment nang hindi tayo mag-counterflow sa traffic, hindi tayo maging isang kamote rider, o kung hindi man, na kung tayo man ay asawa, mangako tayo na mahalin natin yung ating pamilya. O kung hindi man, tayo ay mga binata, tayo man ay young adults, nangako tayong bawasan yung ating screen time sa ating social media, sa ating mga iPhones or iPad. Kung hindi man, yung God moment ay yung panahon na dinalaw natin yung may sakit. At hindi lang yon na ating maipabot sa kanila yung tinatawag na apostolate of presence, na nandoon po tayo. So today's gospel further tells us that people carried about, kumarimot po sila, kumaskas ng takbo mula sa mga lugar, mula sa mga barangay, ika nga, upang makalapit sila sa Panginoon, mahawakan nila si Jesus, kahit yung tupi na lang ng kaniyang kasuotan. The gospel ends, as many as touched even his cloak were healed. Ang katanungan,
when is your God moment?